Hello guys, good morning. APPG Vlog. So sa araw na ito ay magtuturo po ako sa inyo ng maikling overview para sa sequence and timeline. So unahin natin ngayon ang timeline guys. So mag-open tayo ng Premiere Pro. And then may naka-prepare na ako guys na Premiere Pro na nandito para mas mabilis tayo. So dito guys, lalapat ako dito ng tanggalin natin muna itong so ilalapat ko itong isang video dito guys, itong Andrew yan. So ito guys, may sarili siyang sequence kasi tinatawag minsan na timeline. So ngayon guys, i-play natin ito. So guys, dito sa my timeline guys, nakikita natin dito na mayroong B1, A1. Anong ibig sabihin ni B1, ni A1? So dito, open tayo ng notepad para may explain natin ng maayos. Si B1, ito yung media or video clip, no? Video clip. Doon sa baba, lagyan natin ng si A1. Ito yung audio clip or yung boss. So, ganyan. So, si B1 ay ito yung video, yung nakikita sa mata, for your eyes only. At saka yung A1, yung audio, is for your eyes only. So, ang gagawin natin dito guys ay pasimplehan lang natin yung pagtuturo para mas madaling maintindihan nyo, lalong-lalo na yung mga baguhan. So guys, ang mangyayari dito ay ganito. Explain ko, no? Easy B1, kung makita nyo din kung sa Photoshop, kung familiar kayo sa Photoshop, may layer 1, layer 2, layer 3. Dito is mayroon din B1, B2, B3. Ibig sabihin, kung ano yung nasa taas ni B1, yung sa video clip, yun yung nakikita sa my timeline. Kaya example nito guys. Yan. Ibig sabihin, ang explanation niya dito guys is ganito lang. Kung sino yung natataas ng timeline, mas mataas kay B1, kung nasa taas niya si B2 is ang nagpapakita. Ang nagpapakita lang dito guys is yung nasa taas, no? So yun lang yung explanation ni video 1. So paano po kung mayroon na akong voice or na handang na-prepare na voice para sa aking video. Ganito din yan. So ganito guys, yan, voice lang yung ilalagay natin. Type, yan. Paano? So nakikita nyo itong dalawang icons na ito guys, dalawang icons, no? Kasi pag once na naglapat ka, pag dito sa source, dadalhin mo sa timeline. So tignan mo ito, kahit anong hatak mo, nagsasama sila, si audio at saka si video. So, ang gagawin natin dito guys, kasi hindi mo rin mailagay si audio dun sa baba ni audio, dun sa mic 1, kasi mayroon silang pagitan. So, ang gagawin natin dito guys, kung gusto mong ganun, tanggalin natin yan. Nakikita nyo itong icons na ito guys, mayroon siyang parang video na icons at saka audio. So, kung video ang gusto mo lang, atakin mo ito guys. Left click. Hold yung mouse mo sa left click and then drag mo dito sa timeline. And then, wala nang sound guys, no? So, gusto mong lapatan ng sound? May naka-prepare kang sound. Nakikita mo itong audio sound icons na dito. Yan. Hold your mouse and left click. Hold, drag, no? Drag mo dito. Yan. Dapat mo.
So, another thing guys, dito sa timeline, halimbawa, paano lagay ng another track, no? Paano ko madadagdagan yung video tree? Kasi marami ka ng layer. Marami ka ng, pwede ganito guys. Pwedeng hold, left click yung mouse, hold, and then drag mo, hatakin pataas. Yan. So, paano pa yung other way para magdagdag ka ng B4? So, ganito, tutok mo yung cursor mo dito guys sa may B4, and then right click yung mouse at drag. Okay? Ganun din dito sa sound at drag, no? Okay? Yan. Undo natin lahat. Yan. Okay. So guys, another things, no? Ituturo ko sa inyo yung sequence. Paano gumawa ng sequence? Dito ka lang sa may project mo, sa project. And then, maglalagay tayo dito ng dito sa pinaka rightmost corner, new item, and then sequence. So, marami kang pagpipilian dito na sequence. Lagay mo lang sequence. Click mo lang yan. Kasi yan gusto ko. So, mayroon na tayong dalawang sequence, no? Itong properties nitong isa, may sequence na ito. And then, dito sa sequence 5. So, ang gagawin natin dito, guys, maglalagay tayo ng video dito sa may sequence 5. Yan. Sabi niya, keep existing settings. Okay? Yan, sequence 5. So, dito, guys, dito sa Premiere Pro, guys, pwede kang maglagay ng maraming sequence sa iisang project, no? Kasi ang ibig sabihin ni sequence is ito yung lagayan ng mga files, no? Parang folder lang din yan. Kagaya nito, sequence, maglagay ako ng maraming videos kay sequence. Lagay pa ako nito. Ay, mayroon na pala. Delete natin dito. So, mag-import pa tayo ng ibang videos. Yan. Mga videos. Yan. Camel. Yan. So, dito sa sequence 5, makikita nyo, dalawa yung videos. Pero dito sa isang sequence, yung ilagay natin, tanggalin natin si Andrew. Yan. Maglagay tayo si Andrew. Yan. Yan. Tanggal yung sequence. Sequence 3. Lagay din tayo. Then, si sequence 3. Yung item tayo ulit. Okay, sequence 6. So, dalawa guys, no? Si sequence saka sequence, no? So, yung paano tignan yung properties ni sequence 6. Yan. Punta lang tayo dito guys. Properties. Mayroon siyang sequence. Nandyan yung pixels niya. Nandyan yung frame rate niya. Ganyan guys. So, pwede kang maglapat kay sequence 6 ng mga videos. Keep existing sequence kasi ito yung ginawa mong file format ng iyong sequence. Sa may timeline. Lagay tayo. Ayan. Ayan. Dito rin, maglapat tayo ng panibagong pictures. Ay videos. Yan. Camel. Tapos building. So, isa pang gusto kong maituro dito guys. Kung paano ito. Si hours, minutes, no? Seconds and frame. Yan. Hours, minutes, seconds and frame. Paano mo titignan ngayon guys yung si sequence 6, yung frame lang ang magpapakita dito. Yung mga baguhan baka magkabaliktad, baka mas mauna yung frame. Ganito lang pupuntahan nyo guys. Settings, punta kayo dito sa 24 PSD display format. Kung gusto mong makita lang ang frame, yan, frame, yan. So, yun lang guys ang may tuturo ko sa inyo ngayon, yung pinaka-basic kung ano yung nakikita nyo dito sa timeline at kung paano gumawa ng yung sariling
sequence. So, for summary, nakagawa tayo guys naituro ko sa inyo guys kung ano yung overview ng timeline, si video 1, si audio 1, anong mga gamit nito, and then naituro ko din kung paano gumawa ng sequence at saka kung paano titignan yung properties ng sequence at kung paano tignan yung frame rate na pupunta dito sa may sequence, no? Palitan natin yan. Gawin natin ito. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye-bye.